Hello po. Hello. John, ikaw na mag-first. Okay po. Anybody can ask. Anybody can start. Ako meron. Hello po. Sinong band yung nag-influence sa inyo dito sa song na to? I think sila ni Brian yung mga kapagsagot na rin. Nung time po kasi na sinulat namin yung song, parang andun po yung take ng mga Lola Amor, yung Marina ng Manila. Ano pa ba iba? Ay, sila Maki, yung mga how sa iyong sayaw. Kaya, ayun po yung time na parang lahat ng charts sa Spotify is parang puro mga tunog Pinoy talaga. So talagang very raw na band, OPM talaga yung tunog. And parang sabi namin, parang itry natin yung mga ganitong songs. Kasi especially right now, parang ito yung mga pinapakinggan natin. So, try natin yung ganitong tunog. Kaya, ayun. Parang as a group rin po nung time na yun, parang we were also reassessing the type of music that we want to put out there po. And na-realize namin na ito yung mga tipo na kanta na gusto namin na pinapakinggan as friends also outside of work. So, ayun po, we wanted to try out something different naman for Yes Man. Saka matagal na po namin actually na record yung song na to. Pero I think nagtaon na ba? More than a year na din po siya namin nagawa. Tapos yun, neto na din po natin. Yung story niyan, nabuo namin yung kanta, nasa band studio lang kami sa office. Tapos kami tatlo, yung parang we thought of a song, tapos nag-top line lang kami. The moment na nabuo namin siya, parang there was a time si Miss Yen visited the office. Tapos parang nag-segue lang talaga na, may paparinig kaming kanta sa inyo, we performed it to her. Tapos yung hook kasi ng kantang yun, parang nag-recall sa kanya. Tapos parang it motivated her to produce it kasi parang even her husband, si Kuya Yan, nagustuhan niya yun. Parang kahit ano daw, nagda-drive siya. Parang palagi yan naririnig sa may recall sa kanya. Tapos, oo. Tapos yun, parang sabi niya, sige, gawa na natin itong kantang to. Parang ganyan. So parang during that time, nag-wait lang kami sa signal na TA na parang ano na, pa-arreglo ko na to, ganyan. Tapos the moment na she delivered the output sa amin, parang we were so grateful na may pyesa agad kasi gustong-gusto niya, tapos na-push yung song. Oo, so sobrang bilis. So after that, 2 weeks time. So after that, nag-record kami with her. She very hands-on sa amin sa recording studio. So yung voice, I think we had a day to record it. Tapos yun po, nabuo na namin yung kanta. I wanna add, parang hindi ko pa na-share ito. Ano share na alala niyo? After kasi awing nung marinig ni Ate yung song, tumakbo siya sa akin sa office. Tapos sinabi niya na parang, ang lakas talaga ng record ng song, tara na, record na tayo. Sabi niya sa akin, tawagin mo yung boys. Punta kami sa kabilang office sa 204, 202. And then we prayed for like 10 minutes or more than 10 minutes, di ba? Di ba? Tagal na nag-pray, no? Tapos parang some of us parang umiiyak na dahil sa prayer ni Ate Yang. Kaya we really love Ate Yang talaga. Ayan po. Meron ba kayong parang coffee date? Kaya siya mabilis or very motivated siya? Actually, Brian is, so yung time na nagsusongwrite po kami, Brian was heavily influenced po by K-drama. K-drama stan talaga si Brian. Hindi nyo makikita si Brian na kumakain or matutulog na walang K-drama pinapanood. So he's heavily influenced and fixated towards that na we sort of applied it sa Coffee Date, the way he wrote the song, yung vibe ng song. Kasi po, for Coffee Date, we just wanted it to be very light and yung mga naging siguro namin mga experiences when it comes to dating or meeting people, parang we try to apply some of it. But at the same time, most priority namin is maging relatable siya sa mga makikinig po ng kanta. Yeah.
coffee date experience. Wait, ano ba? Ano po? Well, ako personally, I really love to go sa mga coffee shops, and if given the chance, lagi talagang yun yung first date idea ko because I like to converse also, and usually coffee shops are medyo tahimik, di ba? So makakapag-usap talaga. So, ayun na. Yun talaga, ayun. Nakakapag-connect ka kasi talaga. Si RZ. Sa akin naman, matcha date po. Ganun po siya. Kasi, nagpa-palpitate po. Type ko na bawal sa coffee. Ako naman, zero coffee date maliban sa mga cafes. Like sa dagat, habang nagsa-sunset, the Kia Sunrise, yun, yung pinagalingan namin, Mountain Resort, mga ganang vibe naman. Kasi, for me kasi parang paano ba? Isa sa mga love language ko din kasi is yung act of service. So, if ginagawan kita ng coffee, it means, I love you. Kasi every morning ginagawa niya ako ng Lux Coffee dun sa namin, sa resort. Thank you, plan mo pala ako. Love you, Kap. Ayun, yun yung isa sa mga gusto ko lang i-share when it comes to coffee date naman. Ako sa totoo lang, lumaki talaga ako sa milk tea shops ba? Hindi pa naman yung uso coffee shop before. Sa time ko talaga, wala akong na-date sa coffee shop. Yan yung totoo. Pero nung nasa Manila ako, siguro yung pinaka-common ground namin, saan tayo meet up? Ito, sa kapihan. So parang, honestly, wala pa akong memorable date na with a certain person sa coffee shop. Yan yung totoo. Pero sa mga grupo ko, meron sobrang dami with my friends, with my family. Kaya na-learn ko na yung coffee date nga, sobrang, anong tawag dyan, parang saan mo gusto punta? Kapihan. Yan. Kaya yun siguro yung reason bakit na nakambyuhan namin yung kantang to. Kasi kahit kami nakaka-relate din kami dun sa song. Kaya din siguro parang ang gaan ng pagkakatanggap namin ng song. Kasi kahit kami, nakaka-relate kami sa bawat verses and bawat lines ng song. Salamat sa mga coffee shops na madami. Kasi madami nang nagdi-date ngayon. Salamat po. Ako, to be honest, kahit ako yung nakaisip ng coffee date na title eh. Pero, ayoko talaga mag-coffee date lately. Kasi parang hindi pa talaga ako sa relationship right now. So, medyo chill muna ako mag-isa. pero ang lakas ng loob ko mag-aya ng coffee date. Pero never ako nag-push through. Oo nga. Kasi, what if mag-work out after nung first coffee date? Kaya ngayon, di natin sure, kaya nag-aaya na kami na tara na, kailangan kami pwede. Kaya. So, ayun. Ayun yung recent story ko sa coffee dates. Right now? Ay, bukan sa'yo? Wala sila lang dito. Celebrity. Lalayo pa ba ako? RZ Condor. Joke. Celebrity. No joke, pero honestly, gusto ko lang din talaga kasama ngayon yung boys. Kasi, after na release niya tong song na Coffee Date, parang, grabe yung alignment namin eh. So parang, sila yung gusto ko ka-date kasi ang dami namin natatapos na gagawa. Kaya mas gusto ko ngayon na sila na lang muna kasama ko. Diba? Parang ayaw nila, okay. Joke lang. Sa kanila, dito muna sa work. Yan. Ay, isa-isa po. Yung ako po, sobrang na-enjoy ko ako nag-stream sa vlog ni Gio, yung Ong-Fam ko. Siguro po, kapag makipag-upuan po ako sa isang dining table, tapos magkape kami, mga Ong family, makipagkape talaga ako sa kanila po. Sobrang na-enjoy ko yung mga vlogs nila. Saka siguro ang daming kwentuhan kapag nagkakape. So, sila po. Kinsawan na lang yung kanang ka. Saan? Hindi kanina, nasagot ko din kasi. Nasagot ko na kanina. And then, si Ate kasi gusto ko siyang pasalamatan. Kasi nga, ang laking bagay sa amin. Kumbaga pa,
ang laking buhay na nabigay sa amin ulit nung naramdaman namin na pinagkakatiwalaan niya kami. Kasi for me, I can say na parang that was one of the kaya ko to. Hindi ko yun. Tatagalogin ko na nga lang. Isa yun sa mga lowest point namin as a group like personally din. Kasi alam mo yan, syempre, ang dami nangyayari, so ang dami nang iniisip, so affected din kami na group ganyan. Pero andun si Ate Yeng para para gisingin kami, para bigyan kami ng words of motivation, ganyan. And nakita din namin, sobrang bilis kasi talaga ng process eh. Kaya I think kasi yun sa nagbigay sa amin sa ng buhay na hindi, face lang to, hindi to maglalast, normal lang to na nangyayari to sa lahat, mapa-group, solo, and I think yun, for me, utang na loob din namin ni Ate yung time na yan na binigyan na kami ng tiwala, kaya gusto namin ibalik sa kanya yung pagmamahal na binibigay na sa akin. Ganun. Sana bigyan namin ng sana napahappy namin si Ate Yeng. And I think, happy naman si Ate Yeng. Yeah. Ako po, introvert talaga ako, pero I'll try to wave to her. Kasi I'll be meeting them later. Ako po, kung si Jeff, mahilig po siya sa Ong Fam. Shoutout Mami Oni. Mami Oni, sana po makipagkape kayo kasama na. Dito po kayo sa gitna. Pa-edit na lang po kayo Mami Oni dito sa gitna. Sa Temple Run kami sa fine dining. Pero on a serious note, sobra po kasi sobrang happy feel namin. Talaga nagsisendan kami isa-isa ng mga videos ni Mami. Mami Oni, if you're watching this, kape naman po tayo, Mami Oni. And mga 143 yung may boyfriend na si Mami Oni. Ano pa? Thank you po. Aside po sa coffee date, ano parang yung first date idea para sa inyo? Opo, ice skate. Siguro ako, movie day. Movie day. Sa akin, bukid eh. Gusto ko dalhin sa mountain yung gusto kong tao para masubukan ko kaagad kung ano siya. Kung may potential pa siya. Sa pagiging adventurous. Ako sa gym. Para workout agad, para malaman tayo kung mag-work tayo o hindi. Ano po? Ako breakfast in bed po. Ano po? Sa simbahan po. Sabi ni Bray, kakamaonin mo daw. Naka-record mo ito. Speaking of, kakalabas lang din po ng aming music video, ayan, sa YouTube channel po ng Official Yes My Love, starring Pearl. Thank you so much, Pearl. Pinaanyayahan mo kami na maging aming leading lady sa aming music video. And dun po sa tanong niyo po na if ipupush po namin ang ipupush, yes po, like i-maximize po talaga namin as much as we can. Tsaka uubusin talaga namin yung energy, yung resources na pwede namin gamitin para ma-promote yung Coffee Date. Kasi we believe naman po na isa sa mga factor bakit nagkakaroon ng mga hit songs din is dahil sa effort tawag doon yung tawag dito sa walang pahingang promotion. Ganun. I think it's very normal talaga kasi gusto din namin kasing marinig ng buong bansa and ibang mga
ibang bansa, ipapala din. Lahat ng taong pwedeng makarinig ng Coffee Date kasi I think, it's very relatable and I hope na mabigyan lang ng chance then. But hindi naman namin kinu-close yung door. Who knows, hindi siya mag-hit ngayon but after a year, doon siya mag-hit, di ba? So, I think lahat naman ng paghihirap natin nag-pay off naman in the right time, in the perfect timing. So, yun ba? Yun. So, sinunod po namin yung music video sa Zambales. Ayan, Aya Farm Resort, ayan. So, yung ginawa naman po namin yung concept, it was very collaborative naman po kasi si Brian, nagbigay po siya ng peg. I think, Brian, mas ma-explain mo siya dun kung paano mo ginawa yung sequence ng yeah. So nagsimula po ako sa camera na meron 6 selfie. Joke lang. Hindi, pero ano po siya, ang naisip ko lang po talagang peg, tama rin si Josh kanina, is very K-drama-ish siya na parang feels yung gusto kong ma-feel dito. And since naghahanap kami ng leading lady, sabi ko, ba't hindi na lang si Perlalu at si Nika yung mag-lead, tapos parang kami yung kumakanta sa likod, tapos parang story niya to. So, ayun po yung parang naging storyline po na parang may dalawang torpe, nagkain laban, nahihiyaan. Para ibang atake naman po, kasi di ba nung last nga, yung Yumi and Love na EP na nilabas namin, masyado kami parang masyadong seryoso, ganun, if hindi harana, parang iyakan naman yung atake nun. So this one, para naman ma-differentiate namin siya dun sa Yumi and Love EP. So binuhos naman namin yung medyo bagets feels, college boy feels, tapos magaan lang na vibe. Kasi yun nga, parang Coffee Date, as the word itself, parang ang gaan niya sa tenga. So gusto din namin, visually wise, magaan lang din siya sa mata. I'll add din na parang yung naging main concept ko rin talaga doon is I wanna give them something sa fans na talagang may enjoy nila. So kumbaga for me, ginawa ko yung peg for them talaga. Kasi alam kong gusto nila makita yung mga scenes ni Nico and ni Pearl na mga nagtatakpuhan, mga kilig moments. Kaya naisip ko, ibibigay natin sa kanila to, para sa kanila to. Kaya ayan po. Since ngayon nasa first tayo, is this something that is going to take? Of course, it's like a coffee shop vibe din yung ginagawa niya. Mangyayari ba ito sa ibang coffee shop? Definitely po. Kami mismo ng boys, bonding rin po talaga namin going to different coffee shops and makapag-try ng mga different, especially yung mga unique na coffee. Ang daming mga coffee shops ngayon na nag-offer ng mga unique twists to their coffee. So it would be an honor. Actually, we're in contact with a lot of different coffee shops right now, especially local coffee shops. We're so down to promote also, local coffee shops kasi sobrang daming magagandang coffee shops na we feel like are so underrated pa and they need to be pushed a bit more. So if there are any coffee shops, local coffee shops na gusto makapag-collaborate sa amin, we're so down and so eager to visit your coffee shops. Same po. I want someone who has humor and then confidence. Ako, agree naman ako dun sa sinabi ni Kuya Josh na, alam mo yan, pag nagka-converse kami, I think nagkiklik yung mga ideas namin, may substance sa pinag-uusapan, ganyan. And for me, isa sa mga qualities is OA, kasi ako medyo nonchalant ako eh, kaya gusto ko, just in case man, OA naman yung maging partner ko. Nonchalant ka ba, bro? Wala. Sa akin naman, yung qualities ko, siguro sa babae na hinahanap ko, yung palagi ko itong sinasabi, binabanggit sa live stream ko. Kapag, ano ang gusto mo? Sino bang gusto mo na ganyan? Sabi ko, basta adventurous lang. Na kung saan man tayo dali ng mundo, kahit mapa-spontaneous pa yan, kahit wala pa yung destinasyon, masaya siyang kasama. So, yan lang po. Adventurous. Yung pwede kami mag-boxing. Ako, personally, feel ko kasi lahat naman nag-start sa kapag, kunyari, nag-start kayo in a relationship.
isa sa inyo parang big fan ng isa talaga eh. So, kunyari, may girlfriend ka, nanligaw ka, feel ko parang ina-idolize mo yung girl before mo siya maging girlfriend, kaya ka naliligaw. Kaya for me, dating a fan is super possible. Pero yung... May reaction ha, mga OA ha. Naging hopeful yung mga nasa kaliwa. Pero di ba na to, di ba? Aminin nyo kayo, yung mga boyfriend nyo, dati ina-idolize nyo, tapos naging kayo rin. O baka hindi pa nangyari, pero baka mangyari pala ngayon. Pero for me, yung mga qualities na hinahanap ko sa girl, ano lang? Gusto ko lang yung chill. Yung chill lang. Yan po. Okay lang ba sa inyo babae, kasi iba siyempre kung yung babae ay open na with your feelings? So kapag nag-ano na, nag-confess na right now. Do the confession Oh. first. May magko-confess ba dyan? We can try. We can try. Sa akin naman po, yung pinaka-importante kong na-learn sa pag-stay ko dito sa Manila, yung intentions, diba? Yung dapat alam mo talaga yung intentions mo kung gusto mo yung tao, ganito, ganyan. Kasi huwag na magligoy-ligoy pa kasi kung gusto mo, sabihan mo na siya agad. Tapos kapag yun, gusto ko yung tao yun, mag-confess sa akin, ano yung intention sa akin? Ito yung intention ko sa'yo. Para magkaintindihan tayo kung ano talaga. So, Huwag ka daw magligo-ligo. ligoy. Yes. So, okay kayo. Yes sir. Very Gusto okay. kita, Jeff. Ayan, your intention. I think that's a good start naman to have an open communication. Alam mo yan? Kasi I think we are all grown-ups naman. So, the more na nakikita kong comfortable ka mag-express sa akin ng feelings mo, I think dun din ako magiging comfortable na sabi din na nararamdam ko towards you. Yeah, I think yun lang. For give and take and I give what I get. So, parang yun. Yes, I love you daw agad. Same. Yeah, being open is ano naman. Awesome. Kasi awesome nasa taas lang. Kasi same lang. Okay sa'yo na yung ka-date mo, ang mag-open ng feelings na sa'yo, and maybe even pursue you. I believe po na it takes time naman. Lahat ng bagay. So, that's all. Yeah. Kasi, baka kasi mag-fail or something. No. Date to love and then to marry. I think, ano po eh, nasa modern day and age na rin tayo na what men can do, women can do also. So, if may mga lalaking problema sa kanila or it hurts their ego if women confess to them, I don't think personally sa akin that's a problem. I feel like confidence is sexy, and if a woman knows what they want, then by all means, they should do whatever the heck they want. So, if part of that po is confessing or even not wanting to split the bill on the first date, I think you let women do whatever it is that they want. Yeah. Split the bill daw. Kapag may mamanifest po kayong album, anong klaseng genres or what type of songs? Yo, that's a beautiful question. If we were to do an EP, expect a lot of coffee date sounding songs, but we love to hear authentic instruments po talaga. Marinig niyo yung guitars, yung drums, the piano. But at the same time, I feel like we also want to tackle, if makakagawa kami ng isang full-length album, gusto namin busugin na yung buong 143 with different genre. We want to do R&B. RZ and I personally love R&B music, and it would be a dream to be able to come up with an R&B track. But at the same time, kami rin ng boys, we love ballads. You know, I feel like it's the foundation of Yes My Love as a group. And hindi talaga mawawala ng ballads for sure. Like a classic OPM ballad na
hopefully will be a timeless classic. But expect a lot of fun songs like Coffee Date. Ayan po. Siguro I would like to hear indie, R&B, and ballad from us. Original. Siguro ano po, gusto pa namin produce ng mga, yun nga sabi ni Josh, sounds like Coffee Date. So, like, medyo pop rockish na mga songs, ganyan, na originals. Alam mo yun na pwedeng maging pinsan ni Coffee Date, kapatid ni Coffee Date, mga ganun kasing hard. Siguro po, kung pwede din namin manavigate yung folk, tapos mabigyan namin ng hint ng pop. Yung ma-chill na mga vibes. So parang whenever you wanna go somewhere, pa-nature, kasi kami, common ground namin yung nature. So siguro yung mga adventures ganyan. Siguro part of that album, gusto namin yung sobrang chill na parang kapag you're just taking your day off, tapos looking at the mountains, tapos nakikinig ka sa kantang yun. So yun. Ako, if papagawa ko ng album, lahat ng kanta, iba-ibang genre. Merong rock, merong opera, iba-iba talaga ako, open ako yun sa ayoko mabox sa genre talaga. And I think sa P-pop ngayon, P-pop Rise, parang ang dami ng genre na open, and I love it, na parang, kunyari, isang group, hindi lang box sa parang pop-pop talaga, or sa K-pop song, parang nag-venture dito sila into R&B or iba pa, and I love that. Sa amin din sana, parang sana magustuhan din ng 143 kahit kung ano-ano paggagawa kong kanta dyan, na-appreciate nyo. So, ayun lang po. Last from you can only choose one member na maka-confidence. Sino yun? Ako na si Arce para tahimik lang. Ako si Brian, kasi nagbabarista na training na siya doon. Hindi na, lalayo. Saya gagawa ka tiguan. Oh, yun. Ikaw pala bro. Kaya Josh. Bayad ako dito eh. Kaya Josh, kasi madami kaming pinag-usap about life. Ganun. Alam mo yun, mga, basta. Ako si Kuya Brian. The safe answer. Alam na niyo. Siguro si Kuya Nico rin. Yes. Adios na yan. Isa lang kasi. Usually kasi magkakasama kami nagkakape, so yeah. Guys, na-mention na ni Brian na yung P-pop na yan booming, no? Anong masasabi niyo doon? And ano yung plano niyo para mag-start out? Lahat po sila blooming ngayon, ang gaganda nila, papogi, no? Andiyan ka lang. Literal. Ano po masasabi ko sa P-pop ngayon? Parang, ramdam ko na po yung yung parang malapit na talagang magkaroon ng sariling tunog lalo yung P-pop. Kahit iba-ibang genre. Kasi, alam mo na yun, pag banda banda, or ano ba mga ibang genre sa Pinas? Alam mo na, pag mga balladeers Pero I think malapit na rin tayo magkaroon ng tunog na parang P-pop na talaga. So, lalo na ngayon sa movement na ginagawa ng SBNB, parang, wow, malapit na rin yung iba. Parang, we're gonna share this talaga. Ayun. Siguro po, yung Yes My Love kasi ma'am, parang na-realize namin yung relevance ba? Yung parang relatability. Tapos parang kapag iniisip namin paano mag-stand out, sobrang hirap talaga yung isipin paano mag-stand out. Kaya yung sa amin, parang sobrang effortless kasi ng voice na parang ito yung magagawa ko, ito yung specialty niya. Yung pag-relate namin sa bawat viewers namin, parang minamaximize namin yun para may connection kami po. Tapos maybe yung kapag mag-stand out kami, siguro po dahil sa genuine namin na pakikipagtungo. Yan siguro yung tatak ng Yes My Love po, yung puso talaga namin sa bawat fans namin na gusto namin na connected kami sa kanila. May sasabihin ako, nakalimutan. Natulala ako doon. Tapos namin. Yun. P-pop nice? P-pop nice. P-pop nice.
for me naman po, yung goal din po namin talaga is mag-produce ng more music. Kaya nga, kasi nga, I believe naman na more music, it means more chances din, hindi lang dito. Pero like, alam niyo yung point na, di ba tayo mga Filipino, before nakikinig tayo ng mga K-pop songs na hindi naman natin alam yung meaning ng words, pero ba't parang hype na hype tayo? And I think, I'm hoping and I'm wishing na sana dumating din tayo sa point na gano'n. Na yung ibang countries naman na hindi nila alam yung song, yung meaning ng kanta natin, pero like, nag-enjoy sila sa beat, hindi naman nila alam talaga yung meaning nun, di ba? Pero ang daming nag-enjoy. Oo. Goal! I will. Ganito, I think two ways siya. Gold tsaka ganito. Gold tsaka ganito. Kasi yung, di ba sa'yo? Ganito. Ganito. So parang ganun, ano yun? Sorry, nag-away kami sa good. Ano parang ganun, yun yung gusto ko sanang ma-achieve namin. And I think when we say P-pop Rise naman, lahat naman hindi lang isang group. I think all of the P-pop naman na andoon, na bumubuo naman. And yun lang. More chances, tsaka more opportunities pa for all of us. Balik ka tumalik! One last word from RZ. Kailangan natin marinig si RZ, okay? Ikaw na ang mag-wrap up. Ay, wrap up. Ay, thank you so much. Binigay ko sa kanya yung pressure. So once again, maraming salamat po. There you have it, Josh, RZ, Nico, Jeff, and Brian. Yes, my love. Maraming salamat po everybody. Thank you for supporting the music.